Hello po, may nagtatampo po. Nagtatampo po ang mga OFW yung inquiries ko. So, panoorin mo po 'tong short video na 'to para maunawaan mo po yung mga requirements. Bakit po, medyo delicate tayo sa pagka-qualify. Huwag po kayong magtatampo na may mga hindi ako inaasikaso. Sa totoo lang po kasi, kapag ang ating buyer po ay hindi talaga po makakalabas, hindi makakapunta ng embassy para kunin po yung mga pinapa-consularize, wag na po nating i-pursue kasi yung representative mo po is magta-travel pa to Cavite, magti-tripping pa po. Tapos kung hindi po talaga maipo-provide ang mga requirements kapag OFW ka po kasi, o sige, i-explain natin ang requirements. Saglit po. Don't get me wrong po, ako po gusto ko po madaming, benta. Gusto ko po ng madaming komisyon kasi ako po ay walang trabaho at ako ay naka-full-time na ahente. Kung puwede nga lang po lahat po ng nag-i-inquire, nakakausap ko, ay maipasok sa Pag-ibig. Kasi tayo po ay nakapag-ibig standard per requirements. Kapag hindi qualified, wag na pong mag-tripping kasi kayo lang po din naman ang iniisip kong gagastos sa pamasahe, sa oras. Ako po ay taga dito lang, kahit araw-arawin niyo po akong tripping ay okay lang. Gasolina ko po ₱100, nakauwi na ako. For 2 days pa po 'yun. Pero kayo po ng mga representative ng OFW, sa init, sa ulan, sa travel, sa traffic, mag-a-absent pa tapos hindi naman po makaka-acquire or hindi naman po qualified. Sana po nauunawaan niyo yung punto ko. So itong vlog na 'to sa mga nagtatampo, i-explain ko po ulit ano po para maunawaan po ninyo. Okey po. Kailangan po ng latest job contract at least 2 years po ang validity or kung hindi man since ang status natin is RFO starting ng mga December, January, February. Sige, bigyan natin po ng, sagad sagad hanggang May, June ang validity ng kontrata. So kapag valid pa ang kontrata mo hanggang June 2024, kasi, unawain po ninyo na dapat po valid po ang kontrata ninyo habang ang ating papeles, mga documents, mga requirements is nasa loob ni Pag-ibig. Ongoing po ang proseso, tatawag po 'yan sa employer mo, mag-e-email po 'yan sa employer mo. Dapat po pinakauna talaga is yung validity ng kontrata. In the event na ang kontrata mo ay mag-e-expire ng June ngayong taon, July, August, September, October, November, alanganin na po ako. Kasi for sure, baka during those months na binanggit ko, nasa loob po yan ni Pag-ibig at kapag chinek ni Pag-ibig, anyways ko po kapag pa-expire na po ang kontrata mo, hindi ka po makaka-reserve kasi sa ahente pa lang po, expired na po talaga. Ang gawin po ninyo as early as now, pwede na, kasi kami nag-Saudi po kasi ako. Sa Saudi, 6 months prior mag-expire ang kontrata ko, nag-o-offer na po sila ng bagong job contract na pinapa-review na sa amin. Ibig kong sabihin, sa kumpanya mo kung payagan ka ng magkaroon ng copy ng extension, o sige po, kung open ka po for extension, for new contract. Kasi alam niyo po bakit ine-explain ko, ipapa-consularize, ipapa-dry seal, ipapa-notarize mo po yan sa embassy. Kung yan po ay hindi na valid sa mga nabanggit kong month, maglagay po tayo ng allowance kasi kapag mga OFW, maglagay ka po ng allotted time na allowance. Ibig ko pong sabihin, baka hindi mag-reply si employer mo, apply siya ulit or ipapasok ulit sa proseso. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin. At least hanggang May, June, July, August validity of contract. Kasi para wag na pong masayang yung pagpapakonsularize mo kasi I heard meron pong bayad ang pagpakonsularize sa embassy at saka yung SPA forms. Lahat naman na po yung dalawang yan. Yan lang po talaga ang pinaka-crucial, pinaka-delicate. Pero kung lalampasan mong ma-provide mo yung consularized valid kontrata, i-xerox mo lang po yung mga kontrata mo, all pages. Kung hindi translated, paki-translate na kasi hindi mauunawaan. Hindi po yan mababasa ng ahente, ng coordinator, ng head coordinator, ng, alam nyo na, ng Pag-ibig kasi hindi translate. Ipa-translate mo na English. Yung translated talaga pong legit. Okay po, sa embassy, magtanong-tanong po kayo. Kasi iba-iba po ang status niyan per country of origin kung nasaan ka. So yan, validity. Pangalawa po, bago mag-tripping, i-check mo na po yung kapasidad, abilidad, o chances ba na si OFW po ay pwedeng lumabas, pwedeng pumunta ng embassy. Kasi po madami po tayong kausap na naunawaan natin, gusto natin magkaroon ng sariling bahay bago makauwi kasi ako po dati akong OFW. Pero po kung hindi ka po makakalabas ng bahay or sa mga, siyempre po may mga sa bahay po tayong mga OFW na hindi pinapayagan lumabas, unang-una. Pangalawa po, malayo po sa embassy.
Kami po, inaabot pa kami ng 3, 4 na Pilipino na sabay-sabay pong pupunta ng embassy kasi malayo po ang pamasaheng mahal. Sunod pong rason, bago po kayo pumunta ng embassy, magtanong-tanong po kayo sa HR, sa mga kakilala, sa mga driver na Filipino dyan. Tanong po ninyo kung ang pagpunta po ba ng embassy ay may schedule na online. Ibig ko pong sabihin, sa mga bansa, di ba, iba-iba. So, pwedeng, halimbawa sa Saudi, before ka pumunta ng, or sa ibang bansa, in general, bago ka pumunta ng embassy, baka meron silang online schedule. Halimbawa, open yung window ng, let's say for instance, ano ngayon, May 25, 10 a.m. to 10:15. May mga ganun pong window ng oras na mabibigyan ka ng schedule kapag naka-input ka ng details, magkakaroon ka ng proof, screenshot mo yun, papakita mo po yun sa guard na naka-schedule ka doon sa oras ng window na oras na yun. Halimbawa, 10:15 to 10 to 10, 10 to 10:15. 10:15 to 10:30. Iba-iba po, pero ina-explain ko lang po na huwag kayong pupunta ng embassy ng agarang punta. Kasi masasayang po. Ang iniiwasan natin is yung masayang oras mo, mag-absent ka, ganun po. Kasi madalas po, ang trabaho natin, trabaho din naman nung sa embassy. Kung anong oras open ng embassy, yun din po ang trabaho mo. Ibig sabihin po, kapag off Sabado, Linggo, kung off ka, sarado din naman po ang embassy. So, nauunawaan po. May mga kababayan tayong kailangan pang mag-file ng leave para maka-absent para dun sa schedule. Nauunawaan po. Lalo po yung mga malalayo sa embassy. Pag-isipan po ninyo kung talagang kayang mai-provide yung mga kailangan kong i-explain. Ito po, mga requirements ng OFW. Anyways, mabilis lang po lahat. Kasi OFW ka, for sure, meron ka nitong lahat. Ang pinaka-crucial lang talaga is yung consularized sa kayong SPA form. Okay po, nauunawaan. Kaya, huwag na po magtampo. And, kung masigurado ko sa'yo na kaya mong ma-provide yung consularized sa kayong SPA form na galing sa embassy, pag naipadala mo na, pwede ka na pong mag-tripping, pwedeng dala mo na yung mga requirements and all. Kasi itong karamihan dito, kailangan lang po email lang sa representative mo. Ayan, may representative pa po pala. On your behalf, kailangan may pipirma kasi wala ka sa Pilipinas. Kailangan ng SPA or attorney in fact o representative. Ito, simulan na natin. Ang representative mo kasi, kailangan nating makuha muna yung SPA form na consularized galing dyan. Bakit? Pupunta siya ng Pag-ibig. Pagpunta niya ng Pag-ibig, kailangan ipa-update niya yung Pag-ibig ISAV mo na dapat naka-POE. POP. POP po ang code kapag OFW. Pag IP, individual payer, kapag locally employed private, locally employed government. Basta may mga code po yan. So for OFW na lang, POP ang code. Pangalawa, pupunta po siya ng isang araw sa Pag-ibig dahil dalawa na po ang aayusin niya, yung MDF. Yung MDF po is Members Data Form. Kailangan po nakalagay OFW kasi for sure po, pag alis mo ng Pilipinas, hindi naman po na-update yun. So, ang magre-reflect doon, employed ka sa Pilipinas. Since OFW ka, Pag-ibig standard po tayo, kailangan natin sundin kung anong kailangan ni Pag-ibig. So, kailangan pa po yan. So, ano po ang iminimin ko dito? Kailangan pong maipadala muna po yung consularized saka yung SPA form. Kasi nga po, yung SPA, gagamitin po at representative mo, pagpunta po ng Pag-ibig, pagbayad, pag-update at pag-change ng status. Kasi wala ka nga po sa Pilipinas. Wala po nito online, wala po nito dyan sa embassy kung nasaan ka. Sunod po, mabilis lang naman po ang mga government ID kasi meron ka niyan. Ito na po ang pinaka-crucial. Ito pong consularized na kontrata sa kayong SPA form na naka-consularized din. Please, paki-xerox na po lahat ng ID mo, colored, wag scan. Please, wag scan. Xerox, back to back, colored, clear. 3 perma sa baba, dapat consistent yung mga perma. Lahat ng ID meron ka, paki-xerox na po. Gawin mo ng 2 copies. Okay po. Passport mo, 2 ID, company ID, residence ID, lahat po ng ID meron ka. TIN ID, kailangan meron pa. Paano kung wala ka pong TIN ID, hindi pala kung kukuhanan dyan sa ibang bansa. Passport, syempre, kailangan. I-xerox mo po 3 perma. SPA, consularized, yung sabi ko pong kukunin mo dyan. Ang link nito na PDF, nasa akin, send ko sa'yo. Visa and residence ID, o yung visa mo, i-xerox mo na dyan. Yung residence ID mo, paki-xerox, back, front, malinaw, wag scan, 3 perma. Ba't ko po in-emphasize yung mga ID?
yan po ay galing dyan sa'yo. Hindi po namin ma-reproduce yan dito sa Pilipinas. So, lahat po ng galing sa'yo, dapat po ay ma-provide mo. Okay po. OEC, yung Overseas Employment Certificate, online na po ito nakukuha. I-check mo sa YouTube kung paano kumuha. Mabilis lang. E-ticket, malamang meron ka nito. I-xerox mo lang. Exit entry stamp sa passport. May mga stamp po yan kung kailan ka pumasok, kailan ko lumabas. Yan po ang ibig sabihin ng exit entry stamp. I-xerox mo lang. Birth certificate mo, naka-PSA, syempre OFW ka, sure ako naka-PSA na yan. Marriage contract mo, kung kasal ka na. Ito na nga po, babalik na naman tayo sa married. Kasi yung MDF, dapat updated na doon, yung asawa mo is mag-reflect na doon. Ganun po ka-crucial kapag OFW. Sana po yung nauunawaan niyo po. 2 valid ID ng asawa. Kung nasa Pilipinas, siya din ang representative mo. Yung wag na pong isali ang payslip, ay ang PhilHealth. Okay po, 2 valid IDs, pera PhilHealth. Kasi may mga asawa pong isa lang po ang ID, dalawa nga po ang hinihingi. Hindi tayo makaka-reproduce, hindi po natin mamamagic. Okay po, sana nauunawaan. TIN ID mo po, si Xerox din po yan. Back to back din po, tatlong pirma din po ang gagawin mo dyan. Yung MDF, ito po sinasabi sa members data form na dapat po kung married ka, andyan na yung asawa mo, kung single ka, mga magulang mo, tama po ang mga information. Saka dapat po, naka-OFW ka, hindi ka locally employed. Okay po, MDF. Pwede din papatching siya ng representative mo basta meron kang SPA na galing sa'yo. Kasi hingin po yun ni Pag-ibig staff. Yung picture mo, mabilis lang yan. 4 pieces, 1 by 1 picture. Dapat po, ipaparecopy ni representative mo sa Photoshop, huwag sa computer shop. Rough po with name tag. Meralco bill, kung nasaan nakatira ang representative mo, ipa-Xerox po. Kuha siya ng barangay clearance for housing loan purposes. Pangalan mo po ang ilalagay. Address po nung nasa Meralco. Complete filled out RA meron sa office. Ang magpipirma sa mga pangalan mo is si representative mo. Yung help seminar, tutulungan kita. Ganun po siya bilis or kahirap gawin. Sana po ay naunawaan. Hindi ko na masyadong papahabain ang vlog na to. Kung may mga ibang katanungan ka about sa representative or sa mga requirements, anyways, na-explain ko naman na basta po ang mga manggagaling po sa'yo, meron ka niyan kasi OFW ka. May mga IDs ka. Basta ang mahalaga lang po, maipadala mo yan sa Pilipinas kasi hindi po pwedeng scanned ang IDs, hindi pwedeng scanned ang mga pirma. Dapat original. Anyways, ipapadala mo naman sa Pilipinas via DHL or kahit anong courier. Ipapadala mo naman sa Pilipinas yung consularized, yung kontrata mong consularized, naka-Xerox po yan. And yung SPA na naka-consularized din. Ipadala mo na lahat ng IDs na meron ka na dapat naka-back to back. Isang bond paper po, please po ha. Huwag pong pagsabay-sabayin sa isang bond paper. Uulitin po natin yan. Sayang po ang pagpapadala mo sa DHL. Ang mahal-mahal po. Hindi ko na alam kung magkano ngayon, pero depende sa country of origin, mahal po ang pagpapadala sa DHL or any courier po basta galing sa ibang bansa. Mostly Europe, Diyos ko magkano po. Isang bond paper po, front, back, 3 pirma. 2 copies na. Passport mo, front, back, 3 pirma. Residence ID mo, front, back, 3 pirma. Isang bond paper, isang ID. Please po, wag na pong pagsamasamahin. Driver's license mo, front, back, 3 pirma. Ganyan po. Please po, wag na pong, naku po. Diyan po kasi nag-cause ng delay kapag may na-omit tayo, may hindi, di ba po nagawa mo lahat, pera isa, hindi po uusad. Kaya sana po nauunawaan nyo bakit po very delicate pag OFW. Sine-check natin, kina-qualify natin, kung pwede po tawagan na lang po ako pag OFW para po makasagot ako sa mga tanong mo at may maitanong ako sa'yo at masagot mo din po agad. Huwag po kayo mag-alala, naka full-time po kaming mga ahente dito po sa mga project na ino-offer namin. Hindi ko na papahabain ang vlog, masyadong mahaba. Bye-bye po.